Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Update lang ho sa kasalukuyan. Batiin ko muna kayo na sana kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. May dumaan dito sa page ko regarding po dito sa statement ni Senior Justice of the Supreme Court, Leonen. Search ko na lang po kasi nawala nawala bigla. Na kanyang binanggit regarding doon sa GAA of 2024 na unconstitutional. Nakitaan ho iyon ng Opo. Ito. Ang sabi ng Google, in December of 2025, Senior Associate Justice Marvic Leonen flagged the 2024 General Appropriations Act or GAA for containing constitutionally questionable massive increase in unprogrammed appropriations. Senior Justice Leonen argued that President Marcos abused his power by issuing an invalid urgency certification to fast-track the budget's passage, arguing the entire 2024 GAA should have been invalidated. Ito mabigat ito dahil siyempre from the one of the senior justice ng Supreme Court, nakita talaga nila na GAA, ibig sabihin meron ho talaga yung dahilan o basihan itong mga latest na mga report or mga previous pa na mga report regarding doon din sa sinabi ni Congressman Ungab at iba pa pong mga whistleblower na nagsasalita tungkol dito sa GAA. Matindi ito. Ang problema lang kasi tulad nito sa akin, wala akong hawak ng mga documents Pero sa mga latest na mga report, alam naman ho ninyo, meron hong mga reports iyan. Opo. So, ang nakakapagtaka, no? Pero hindi ako nagtataka bakit diyan sa House Justice Committee yung na-file na complaint ibinasura. Opo. Ibinasura ho. At saka yung isang masabi natin sa rules of evidence ba, yung mga circumstantial evidence tulad yan yung mga nagbagyo, no? Nung mga lately na mga bagyo, nakita ho natin na na wala hong silbi yung flood control Opo, isa yung patunay na mismo ni-reveal or ibinunyag ng mga pangyayari ang programa ho ng sinasabing mga flood control. Nasaan na ho yung flood control? Sa dami na ho ng report talagang malulunod ka Opo. Malulunod ka ho. Ngayon ito, at least may nagsalita, no? Nagsalita siya rito noong December 2025 si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya na ang 2024 GAA may mga questionable na massive increase. So ito, mga bagay na ito, na-tackle naman po ito ni credit to Attorney Vic Rodriguez. Kasi si Attorney Vic Rodriguez meron hong mas malaking follower. Opo. Tulad niyan, isa niya rin ako sa mga follower at talagang meron siyang pang-sustain sa kanyang mga kampanya laban po doon sa mga anomalya ho na nangyayari sa gobyerno. Opo.
Ngayon, ang baka ipunto nyo, may kakayahan ka ba? Ano ba ang role mo? Hindi ho, napag-uusapan lang. Kasi ho, sa akin, concern din ho sa akin ito. Kasi ako, tao din ako ng gobyerno, pero sinibak ho ako. Dahil lang po sa punto na re-enlistment, talagang mabigat ho yung hatol. Hinatulan po ako na hindi po nagkaroon ng proseso at mismo may direktiba ho sa itaas. Hindi ho na-consummate iyon Opo. There was no full consummation of the directive from the Commandant of the Philippine Coast Guard na binali na lang ito ng acting si G1 dyan sa Coast Guard. Kaya ako, nagsasalita ako dahil ibinabalita ko na dito sa Pilipinas, aba yung kalakaran ho ng mga kalupitan at pagmamalabis ho ay talagang masagana. Saan ka makakita niya na flood control, kadami-dami, libo ang binabanggit sa report? Pero nung nagbagyo, bumaha, wala naman pala. Walang silbi. Dito lang ho sa amin, nakita ko rito yung mga tinatawag na reinforcement doon sa mga ilog. Hindi na lang ako sasalita pa kasi siyempre wala tayo sa katungkulan Opo. Nakakasama lang ng loob na ganito yung nangyayari sa atin. Na pagdating sa mga maliliit, talagang malulupit sila. Masyadong malupit itong mga pangyayari na ito. Pero samantala, doon sa ibabaw o sa itaas, wala Napaka-abusado ho. Opo, napaka-abusado. So, baka sabihin nyo nagpapadagdag lang ako sa stress. Hindi ho. Karapatan naman natin yan na malaman yung mga ganyang bagay para at least aware tayo dahil sa incoming na election, alam na ho natin. At yung inaasahan sana nating mga Pilipino, mga mamamayan ng Pilipinas, yung mga institusyon ho na naka-establish para ho sana iyan, proteksyonan ho yung gobyerno at yung mamamayan. Ang nangyayari ho, hindi Hindi ho nangyayari. Isang malinaw iyan na hindi ho nangyayari kasi ho yung ginagamit na pantapal doon sa mga dapat na umaksyon ho laban doon sa mga katiwalian sa kasakiman. Hindi ho maasahan ng tao na magkaroon ng hustisya. Napakapait ho. Mapait masyado. Kaya bakit ako nag-Facebook Live? Dahil siyempre manawagan ulit ako sa Amerika. Inisyuhan nyo, nag-issue noong 1946 ng Proclamation 2695. Sana ma-review iyan ng Amerika. At ma-reconsider. Panawagan ko kasi wala akong nakikitang kapangyarihan dito para humasawata yung tanim ng dragon dito, yung salot, yung masarap na salot dito sa Pilipinas. Yung masarap na salot dito sa Pilipinas. Lagyan ko ng flag ng Amerika at saka flag ng Pilipinas. Isa hong mapait na katotohanan iyan. Who knows, sa pagsasalita natin baka at least mai-report natin sa Amerika tulad natin mga maliliit na mamamayan
Tulad dyan sa karamihan ng mga nagsasalita ngayon, kasi ho yung trending ngayon hindi na ho masyado sa media eh. Opo, kasi alam naman natin, may karanasan na tayo dyan noong 1980s, kontrolado ho nila yung media eh. Opo, hanggang ngayon halos kontrolado nila. Ang hindi lang nila makontrol, itong mga maliliit na mga vlogger tulad yan, kagaya ko, kagaya ninyo, at kagaya nating lahat ng mga Pilipino na nagsasalita ho laban sa katiwalian. At marami na ho akong nakikita rito at narinig na nawawalan ho ng pag-asa. Dahil ho ang sabi nila, kahit sino na lang, ganun pa rin. Kumbaga, wala na hong pigil eh, wala na hong kontrol yung pagwawalang hiya. Oo, ng kasamaan at kasakiman ho. Wala na hong kontrol eh. Nakakapagtaka bakit na yung mga may kapangyarihan ang sinumpaan natin sa konstitusyon, sa Diyos at sa bayan, bakit ang nangyari hindi naaaksyonan iyan? Tulad yan dyan sa may House Judiciary Committee, bakit hindi ho naaaksyonan? Pangalawa, bakit na yung mga ina-file na complaint na kung saan tinatanggihan? Tulad yan dyan sa ministerial duty ng isang Secretary General or Secretary General ba yan yung sa House? Kasi ang kailangan dyan mag-file ng impeachment complaint mula ho sa tao, isang citizen lang na may endorsement ho ng isang representative or mismo ang isang representative ang mag-file ng impeachment complaint dyan po sa House of Representative. Ang nangyari, gaya nga ng mga balita, tinanggap yung isang complaint na kulang o sa sustansya. Kaya nga siguro dahil hindi sa nakakamangha or hindi naman panibago na nauwi sa pagbabasura yung complaint na iyon. At marami pa hong mga napabalita na yung nag-file na complaint na isang abogado, ano rin pala siya, konektado rin siya doon sa, alam nyo na, sa asawa. Kasi naging abogado rin pala siya doon ng pamilya na yan. So malungkot ho na ang labas nito sa atin dito sa Pilipinas, ginagago talaga tayong mga Pilipino rito. Opo. Ginagago ho tayo. Kaya hindi ho maano sa loob ko, hindi ho mapanatag. At talagang napapaisip ako lagi, tulad yan, baka sabihin nyo, wala tayong katungkulan. Tama iyon, pero meron tayong karapatan na magsalita. Kung kailangan manawagan ito sa Amerika araw-araw, manawagan sa inyo mga kababayan ko, para ho mapanagot ho, kasi karapatan naman natin iyan na nakasaad. Mga monumental rights natin yan, colossal, mga karapatan natin ho na magsalita, i-redress. Ang sabi nga doon sa Article 3, Section 4, i-redress ho natin yung gobyerno para mapanagot ho. Ngayon, matanong ko pala sa inyo, alam nyo ba kung sino yung pumipirma sa GAA? Kasi act na ho iyan eh. Naging sa pinal o batas. Ang nagpipirma ho yan, yung presidente ho ng Pilipinas. Opo. Presidente ho ng Pilipinas ang pumipirma ng tinatawag na, ano ba tawag niyan? Yung report, yung doon sa budgeting kasi ng budget hearing, meron nung tinatawag na BICAM, tapos naglalabas sila ng report, ano ba tawag niyan?
NEP, National Expenditure Program. I-forward yan sa Office of the President, tapos pipirmahan o yan, magiging GAA yan. Mga ilang pages yan, siguro baka mga nasa 5,000 o 4,000 to 5,000 pages iyan. Meron hong mga at least 15 days na babasahin mo iyan bilang presidente ka, kasama ho ng mga kabinete mo, mga sekretaris mo, para ho makita ninyo kung talagang yung mga bagay na iyan ay nararapat. Presidente ho yung nagpipirma niyan. Kaya ang dapat managot nito ang presidente, kasi siya ho yung pumirma sa GAA. Kanya hong signature iyan. Ngayon, sabihin nyo halimbawa, bakit pinirmahan? Wala ba siyang karapatan na para hindi pirmahan iyan? Merong karapatan ng isang presidente para hindi niya ho pirmahan. Opo. Ang tawag dyan, veto power, legislative veto power. Ibig sabihin, ibibeto niya yung ipinasang panukala sa kanyang opisina, yung panukalang ipinasa ng legislative branch, ano ho iyon, ng Congress at saka ng Senate. Kanya pong ibeto iyan. Under dito sa, ibig sabihin, kanyang ibeto at may kapangyarihan siyang ibeto. Kasi ang sabi dito ng isang Associate Justice of the Supreme Court, Associate Justice Marvick Leonen, ang sabi niya, yung 2024 General Appropriations Act, meron hong questionable massive increase in the unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, itong sinasabi niya, unconstitutional, noting that Congress can only approve or reduce, not expand, the budget submitted by the President. Context, sabi ng Supreme Court, ultimately ruled that the President did not commit grave abuse of discretion in certifying the 2024 GAA as urgent. Leonen's dissenting views highlighted concerns over fiscal responsibility and constitutional compliance. Ito ngayon yung masakit nito. Meron hong dissenting opinion. Pero ang ni-ruled ng Supreme Court, President did not commit grave abuse of discretion. Kaso lang, siyempre, ilan sila diyan yung justices sa Supreme Court? Ang sabi naman ito, si Associate Senior Justice o Associate Justice Marvick Leonen. Siguro siya lang yung may dissenting opinion. Sinight niya doon yung massive increase ng mga unprogrammed appropriations. Bakit hindi na question iyan? Tulad yan, sinight niya rito, may mga insertions and excessive spending without proper oversight. Ito, natakil naman ito ni Atty. Vic Rodriguez at meron ho siyang magandang mga basihan or batayan kasi may mga hawak siyang mga dokumento at na-cite niya na meron ho doon sa report o BICAM report na meron hong mga tawag niyan, yung mga blanco, hindi ho nakasulat yung specific tapos hindi detalyado. Common kasi yan sa government. Kahit o sa anong branch ng government, meron ho iyan. May tinatawag iyan na parang annual budget. So magpo-provide ka ngayon ng function ng opisina mo, may mission and function yung opisina mo, magsusulat ka doon sa mga supplies. O isa dyan yung supplies. Yung mga expenditures mo. Sabi nga ni Senator Miriam Defensor Santiago,
maintenance operating, para bang expenses, office expenses. Ano ba yung MOOE? Isa ho yan. So nakasulat dapat yan, nakaprogram yun siya for the whole year. Halimbawa, maliit yung opisina mo, meron kayong budget dyan, excess naman ho, kasi hindi ho naman sakop ng inyong function, pero sakop nga ng function mo, pero grabe ho yung massive increase. So mapait lang ito kasi under sa Proclamation 2695 issued noong 1946, binigyan ho ng independence itong Pilipinas. The Third Republic ang sabi nga sa Google. Pero ang malungkot nito dahil did we live up to its ideals? Did the Philippines lived up to its commitment doon sa sinasabing independence? Pait Pait ho. Nagsasalita ako rito kasi isa yan, apektado ako. Isa akong maliit na kabahagi o kabahagi ako dyan o isang tao dyan sa gobyerno, dyan ho sa Philippine Coast Guard. Pero mapait ho dahil sa issue lang ho na re-enlistment talaga hong 24 years in the service, ibabasura na lang. Meron tayong mga institusyon nagtitrain ng mga leaders yan. May mga academy tayo na tinitrain. May mga official tayong tinitrain sa mga institusyon na yan. Bakit to ganun? As the exemplar of a leader, dapat to titingnan mo yung moral and welfare ng tao. Paano palakasin yung isang institusyon. Kung nakita mo na may mga lapses pala dyan, hindi mo inaksyonan. Hindi ka naglalabas ng programa. Baka sabihin nyo naman halimbawa, ang tagal ko na dyan sa Rexta, nag-signify ho ako. Kasi nirelease ako sa medical 2022. Kasi kung anong ginawa sa akin, mga kasinungalingan ba. Grabe ho, ng dati kong boss. Kasi ang hitsura ng boss ko, ano yon? May lahi o siyang ibang lahi. Lahi o ng Espanyol o Kastila. Yung asawa pa niya, inchik. O ganon. Kaya sa karanasan ko at sa mismo sa hindi lang dyan sa nakita ko, marami na ho akong nakita na yung nag-aasawahan dito, nakita ko iba dyan, Espanyol inchik eh. Nagko-combine sila. Nagme-merge, nag-aasawahan. Mantakay mo yung ginawa sa akin kung ano nung pinagagawa sa akin eh. Ang malungkot lang dahil si Captain Gib, nagpahinga na si Captain Gib. Isa yun siya nakakaalam at yung isang opisyal dyan na babae, si ma'am, hindi ko na lang i-drop name kasi baka pag-initan si ma'am kasi saksi yun siya sa usapan naming tatlo na sinabi sa akin ni Captain Gib, ni late Captain Gib, at wag ko raw ipagsabi na yung gustong mangyari na isang opisyal na yan dyan mismo sa Coast Guard. Hindi naman ako namangha kasi naintindihan ko rin naman dahil siyempre may pakiramdam na ako nun siyempre panahon yun ni Mayor Duterte, siguro nakarating yun sa Malacanang. Ang ginawa naman ni Mayor Duterte siguro, sinibak ho siya. Opo, sinibak siya. Makalipas ilang panahon, sinibak siya kasi matagal na ako dyan sa Rexta Opo. Pero nung nag-report kasi ako sa Rexta, galing ako sa Taguig, was January, I think January 27, 2017. Na-relieve ako dyan sa Coast Guard Base Taguig, binalik ako sa Rexta kasi nga naggagamot din ako nung the same time Ganun ho. Naggagamot ako, under medication ako, pati yung anak ko nagme-medicate din. Kasi dyan sa Coast Guard, nilason ako ng isang kasama na yung kanyang mga pamilya sa probinsya ay puro kaanib sa isang relihiyon. Opo. So in short, nitong 2018, nagsubmit ako ng
initiative dyan sa Malacanang. At natuwa naman si Mayor Duterte dahil idinaan ko doon sa Presidential Complaint Center. Ang sabi ko nga, wala naman akong reklamo. Ang akin lang, gusto ko lang ipaabot kay Mayor Duterte yung aking bang naiisip, yung idea. Kasi nanonood ako ng balita, nasasaktan ako sa mga balita tungkol doon sa mga OFW, in particular sa mga housemaid. Opo, na inaabuso, pinapatay. Kaya nag-isip ako ng idea. Sinulat ko po iyon. Tapos sinabit ko sa Malacanang. At kasama pala doon sa aking sinulat itong bumagsak na helicopter dito sa, saan ba yan? Diyan banda sa Tanay Rizal o sa Tanay Rizal na bumagsak. Tapos itong truck ng LPG dyan sa may Rosario Pasig kung saan sumabog. Sinulat ko yon, sinight ko muna yung pangyayari. Nilagyan ko ng mga detalye kahit papaano, yung abot ng aking makakaya, at nilagyan ko ng solusyon iyon. Paraan, solusyon, at kung ano yung mga hakbangin na para hindi na siya maulit. Salamat naman sa Diyos dahil napansin niyon ni Mayor Duterte nung sinabit ko dyan sa Presidential Complaint Center. Sabi ko wala naman akong reklamo. Actually pinicturan pa nga ako doon submit ako ng ID, pinicturan, tapos in-interview. At talagang sa hinanakit ko, binanggit ko doon din sa kanila na nilason ako dyan sa Coast Guard Opo, nilason ako dyan. Yan ang katotohanan yan. Ang saksi niyan si Admiralista at si Rear Admiral Joselito de la Cruz. Yung dalawang opisyal na yan, dyan yun sa Coast Guard, nagpahinga na. Kasi somewhere 2002-2003, yun ang nakwento ko na sa inyo na ibang lahi pumunta dyan sa Coast Guard at nagbigay ng impormasyon. Yun na ngayon. Baka sabihin nyo bakit na ang tagal ko dyan sa Rexta. Yun nga, kasi nga nakalambitin yung status ko sa Rexta dahil kung anong pinagagawa sa akin, nilagyan pa ako ng report. Nandito may na-receive din ako mga medical report na kung aksyonan ko rin ito legal, meron din pwede rin aksyonan legal ito. Pero syempre ako, kinukonsidera ko dahil syempre yung opisyal bata pa, tsaka nautusan lang din naman. So yung akin yan, at least naipakita ko ba dyan sa Malacanang o kay Mayor Duterte na yung endorsement sa akin, yung pagsira sa akin, hindi kwan iyan, bunga lang iyan, hindi ko maintindihan, paninira talaga. Kaya nga, Pastor Monsalud, yung nangyari noong 1996, minsan isang gabi, nakita kita doon sa may Lapas, dyan sa isang relihiyon na yan, sa tapat ng isang edipisyo, nasa tawid kalsada ka, nag-aabang ka ng jeep, sumakay ka, nakaupo ako dun sa front seat, magkakilala tayo. Bago kumanan yung jeep, nagbayad ka ng pamasahe sa jeep. Yan. Yun siya. Paninira talagang ginawa sa akin ng grupo na yan. Hanggang sa ngayon paninirang katindi. Yun yung katotohanan yan. At least ako, napatunayan ko na hindi ako kasiraan, hindi ako kaaway. Kumbaga, kasama ako. Kasama ako. At inire-report ko sa inyo, itong pangyayari, tulad yan sa GAA, alam naman natin yan, talagang halos puno na ng balita At tinitake advantage ko yung oras na ito kasi isa ito sa considered na mga prime time. Kasi umaga, mga tinatawag na prime time Karamihan yan, mga tulad ngayon, iba nanonood talaga ng balita. Opo. Halos yung tao gising na. Kasama sa mga prime time yan, tulad yan, isang mga prime time pa yan, mga 11 hanggang 1 o'clock Kasi yun, iba, tapos kain, manood na ng balita. So those are mga prime times yan hanggang alas 5. Ganon. Kasi mga 4 to 6 to 7 ang tao niyan travel na So nagta-travel na. Ang malimit na lang makikinig sa balita yung mga driver. Ganon, yung trabaho ba nila hindi naman yung
O bagaman sa travel, pero meron silang kaparaanan makinig ng balita. So, ganun. Kaya ako, inire-report ko sa inyo na malungkot ang nangyayari sa atin ngayon dahil may mga tao na dapat umaksyon sa ginawang pagtataksil. Kasi betrayal of public trust na iyan eh. Opo. Pagtatraidor ho iyan ng isang taksil o pagtataksil ho sa sinumpaang tungkulin. Taksil ho siya. Betrayal of public trust yan eh. Under doon sa Article 11, Section 2, merong impeachable offense doon. Isa dyan, yung pangunahin, culpable violation of the Constitution. Culpa, merong fraud, merong deceit. May pandaraya na ginawa. Pangalawa is treason. Yan naman yung panahon ng digmaan na tinutulungan mo yung kalaban mo. Kalaban na bansa. Wala man tayo sa digmaan, pero ang galawan ng tanim ng dragon dito, 2 birds in 1 stone lagi iyan. Gaya nga nang nabanggit ko sa inyo kahapon, inangat tayong mga Pilipino, pinaasa, pagdating dun sa itaas, binitawan tayo. Kaya yung ating pag-asa, yung ating the very spirit of the Filipino people, pinatay ng traidor na ito. Nagsasalita ako rito para at least ma-educate tayo kasi itong pamamaraan ng pagsasalita is a form of awareness, is a form of education, educating the public. Kasi may karapatan tayo, karapatan natin iyan Nasa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people. All government authority emanates from them. Nagmula sa inyo iyan. Ang malungkot dahil ginamit yung kapangyarihan sa kamalian. So ano yung unang violation niya? Culpable violation of the Constitution. Pangalawa, treason. Bagaman wala tayo sa digmaan, pero ang galaw nito, alam ho iyan, pinapanawagan ko sa Amerika, lalo sa CIA, matatalino naman kayo. Kita sa mata, kita sa muka, tanim ng dragon, traidor Yun ho yung kumpirmasyon niyan. Yan ho ang kumpirmasyon na siya ay traidor, na siya ay tanim ng dragon. Wala naman akong dinadrop name dito, pero intindihan nyo kung sinong traidor ngayon. Kasi kung ako halimbawa yung presidente, may kalalagyan yung mga nag-insertion dyan, may kalalagyan sa akin yun. Opo. At sabihin nyo na halimbawa, tapos naman yun, 22, 23, 24 pa, ay hindi ho problema iyan. Totoo yan. Totoo yan. Mananagot at mananagot kayo, kayong mga nag-insert. Mananagot kayo. At siyempre, paunahan ko na kayo, tuturuan ko rin kayo para kumalat yung talino. Paano nyo ipapanagutin? May GAA, di ba? May mga report. Kunin mo lahat iyan, pati dyan sa COA, pati sa DBM, lahat yan may tinatawag yan na paper trail. Ihambalos mo sa kanila ngayon yan sa proper na korte. Singilin mo sila. Pabalik mo. Ngayon, ang tanong, paano yan? Kasi tinago nila sa bangko. Idamay mo pati yung bangko na yan. Lahat ng mga involved yan, pati manager. Idamay mo. Kung kinakailangan, ubusin mo yan sila. Ubusin mo. Paano yan sa cryptocurrency? Meron naman tayong tinatawag na foreign policy. May communication naman iyan. CIA Amerika, alam ko na intindihan yung sinasabi ko. May tinatawag na SWIFT. Lahat ng communication, may transmittal, dumadaan yan sa SWIFT. Baka nilagay nila yung pera nila kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung ano pa tawag nito? Crypto capital of the world ngayon, ang sinasabi, yung United Arab Emirates, yung somewhere dito sa Middle East. Sila yung sinasabing crypto capital kasi marami yung mayayaman na nilalagay yung pera doon. Ganun ho iyan. Di po ba? At least yung kumalat, meron hong kaparaanan. Ito, ikalat natin yung talino.
pwede ho yan ma-reverse. Pwede ho yan sila pagbayarin. Paano? Pag napatunayan sa korte at kita naman talaga doon pa lang sa tinatawag na prima facie. Ibig sabihin, at first glance, at first value, may prima facie, makita mo kagad yung tinatawag na graft and corruption, yung pang-apat na violation. Pero ano yung pang-una? Culpable violation of the Constitution, treason, pangatlo is bribery, pang-apat, graft and corruption. Bribery, in a sense na pinayagan, kasi ang style niyan sa paano mo sirain yung isang bansa, ito, corruption is a modern day opium. Corruption is the opium. Yan. Yan ang sinasabi ni Yuri Alexandrovich Bezmenov na pag isabert mo yung isang bansa, hindi mo kailangan ng maraming mga intelligence yan o spy o disruptors. Kailangan mo lang ho ng kaunti. Hawakan lang ho yung maselang posisyon para ho masira yung isang bansa. Halimbawa, tanim ako ng dragon kasi may dugo din ako ng dragon eh. May lahi din kaming in-check. Opo. Oy, shoutout sa'yo, Kuya Jose. Salamat at nanonood ka. Ang sabi ni Yuri Alexandrovich Bezmenov, hindi kanya babaliin, kumbaga susundan niya kung anong hilig mo. Ganun o iyan. Anong pagsunod? Ibig sabihin, naglagay sila ng mga insertion, bayaan mo. Sige, mag-insert na lang tayo ng mag-insert. Siyempre, para walang kukontra sa'yo. At kung meron mang kukontra sa'yo, idamay din siya ngayon. Wala naman hong matinong kriminal, no? Wala hong matinong kriminal kasi yan mga kasalanan na yan, those are crimes. Those are crimes. Bakit? Dugo at pawis ng taong bayan yan eh. Opo. Mantakin mo kulimbatin mo. Kaya nga, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption. Malinaw ho iyan. If there was a massive, unquestionable increase in the unprogrammed appropriations in the GAA, isa hoong malinaw iyan, at prima facie, a Graft and Corrupt Practices Act. Ito sabi na mismo ng dissenting opinion ni Associate Justice Marvick Leonen. Yan po yung kanyang dissenting opinion. Ngayon, magtataka tayo, bakit na merong dissenting opinion at tapos sabi naman mismo ng Supreme Court. Actually, hindi naman, sabi mo ruling, pero however, at least merong dissenting opinion, merong nag-dissent. Mismo, maalam yan sila Anong ibig sabihin nun? Posible ba sila ay Tanong lang naman itong legal, posible ba sila ay yung iba dyan ay na-infect na? Ibig sabihin, the three branches of the government, nawala na ho yung integridad. Halimbawa, ano pang mangyari sa Pilipinas na ito? Tama po ba na sabihin ni Vice President Inday Sara Duterte na baka pagdating ng 2028, wala na hong maiwan sa Pilipinas? Kasi this is a generational plunder. Credit to Attorney Vic Rodriguez. This is a generational plunder that our sons and daughters, our grandsons, and the next generations will pay the high price. Sila ho magiging alipin na lang ho. Kaya Amerika, panawagan ko sa inyo, huwag nyo naman kayong pabayaan dito sa kapangyarihan ng dragon dito. Seves pacem parabellum. If you want peace, prepare for war. And this is war. Anong war ito? Ito ho. To conquer a nation, one civilization must weaken the world and a particular nation from within. Divide and conquer. Conquer from within.
So ano pa ba yung 5 violations doon sa impeachable offense? What are these impeachable offenses? 6 iyon. Ano pang 5? Other high crimes. Ano yung pang-6? Betrayal of public trust. This is war. Yan, no? Market is worket. War of technology. Marami kasi sa ating Pilipino hindi alam ito. At dahil dito sa pagpa-Facebook live ko, this is a way of educating, of sharing information to make Filipinos realize na meron ho tayong kapangyarihan. Article 2, Section 1, that sovereignty resides in the people. All government authority emanates from them. Sinasagot ko lang ho yung panawagan ni Inday Sara na baka wala na hong matira sa atin by the year 2028. Credit to Inday Sara Duterte, the Vice President, and credit to Atty. Vic Rodriguez nung sinabi ni Atty. Vic na generational plunder. It's because yung gold ho, tulad yan sinabi ni Atty. Vic, may pinicturan ako eh. May mga screenshots ako. Na yung gold, ibinenta ho sa value na almost $2 billion. 2024 yata yun, 23, 24. At ngayon ho, 2026, kung ibenta yung gold na iyon, aabot ho iyon ng $5 billion. Mantakin mo yung discrepancy. The discrepancy is $3 billion. Billion dollars ba yun? 3 billion. Mantakin mo, i-convert mo sa peso iyon, times mo sa 60 halimbawa. Gaano kalaki yung pera iyon? I don't know if the statistics or memory was correct to say na 3 billion, 2 billion to 5 billion. Kasi binenta 2 billion, ngayon is 5 billion na. Isulat ko muna yung subversion. There is a national subversion, opo. There is a national subversion po na nangyayari sa Pilipinas. Yan. The unprecedented subtle conquest. Ano yung subversion na yun? Change the population from within. Sulat ko naman dito. A national subversion. Yan naman. Credit to Jesus Sukgang Jr. Yan. Ay Filipino content creator. Yan. There is an imminent threat. This has been going on since time immemorial, kung kailan na nakita ito ng Communist China o ng China or ng Communist China na ang Pilipinas ho as a very young country, very young republic. Yung republic ho pala is of the people, by the people, and for the people. There is a national subversion going on, is to change the population from within, starting from the top. Yan po nakasulat. Kaya ang sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, education is a weapon. Education is a weapon against ignorance and injustice. Marami ho sa ating Pilipino
Dahil siguro sa kahirapan, dahil wala naman sa kapangyarihan at ayaw na ng gulo, dahil mapayapa tayo eh. Yun. Ignorant. If not all, many Filipinos are ignorant of the fact that we are being subverted from within. We are being divided from within. Kasi pag divided, madali hong masira yan, madali hong wasakin. Unlike pag cohesive, if we are unified, united for a cause, united in what is that cause? Of nation building, of making the Philippines strong, of making the Philippines a viable, a place of justice, a place of righteousness, a place of reason. Para ba sa atin iyan? Hindi ho. This is the so-called self-determination. We must determine ourselves from now on until kung kailan yung gusto natin. And hindi natin masabi kung hanggang kailan tayo kung wala tayong self-determination if we are not aware of what is that purpose, of what is that self-determination, how to determine ourselves, what is our national interest. Ganon ho. Sinisira ho tayo kasi sa mga programa na dapat ipagpatupad ng gobyerno, abay hindi naman ho tinutupad. So that is killing the very spirit from within. What is that spirit? Our hope of a better life, of a better and a strong republic. Wala ho. Pinapatay ho. Kaya nga Amerika, manawagan ako sa inyo. If the 2024 GAA or General Appropriations Act deemed by one of the bravest Associate Justice of the Supreme Court, Marvick Leonen, in his dissenting opinion that there was a questionable, massive, unprogrammed appropriations, and yet wala hong nanagot. There were none among those who had insertions paid or accounted for. Wala ho. Kaya ang ating ito, panawagan ko dalawa. Sa mamamayan, sa ating mga Pilipino, may leader tayo. Isa dyan, si Inday Sara, nanawagan na gusto niya maging presidente. Abay ho. Amen. Sana ho. Sana. At sana maaksyonan ito. Kasi Amerika, tulong. May nagsasalita pa nga ba dyan, General, takot sila dahil daw may merong mga foreign influence eh. Anong ginagawa sa atin ng dragon dito? Is it not that yung mga ganyan are foreign influence? Under sa definition ni Yuri Alexandrovich Bezmenov, subversion, how to destroy a nation from within. Ang reputasyon ni Yuri Alexandrovich Bezmenov, isa ho siyang spy, isa ho siyang journalist, isa ho siyang commentator, lecturer. He is a Russian spy, KGB. Nag-defect siya sa KGB, sa communism. Lumipat siya, tumakas siya, pumunta siya ng Canada. Doon siya nagtuturo. Minsan na-invite siya sa Amerika back in the 80s. Nagturo rin siya doon. Tinuruan niya. Tulad ngayon, ang isang problema dyan sa Amerika is their education system na infiltrate. Tayo ho, sa Pilipinas, hindi ho bago sa atin iyan. Tingnan nyo naman yung UP. Naging pugad ng mga komunista. Tingnan nyo yung mga report ng mga military natin doon sa insurgency. Yung mga report doon, yung nagkandamatay iba doon, mga scholars pa pala, mga abogado. Bakit ganyan yung nangyari? It's because there were subversion, they were subverted. Inimbed sa pagkatao nila yung galit sa government. They were blinded of the fact na hindi ho communism ang sagot. Na hindi ho, palayasin mo yung gobyerno, palitan mo ng communism. Abay, hindi ho gano'n.
If communism is so perfect, bakit ito sa China ang ginagawa nila kahit mga kapwa nila doon pinapatay nila? Meron no isang doktor diyan sa Xinjiang province, tumakas din no, pumunta ng Europa hanggang tumakas pamuntang Canada. Pinapatay nila ho doon yung mga dissenting mga tawag nito. Bawal ho yung dissent doon, yung pagkontra sa gobyerno. Bawal ho doon. Pinapatay ho, kinukuha yung laman loob, ibinebenta. Kaya nga sikat itong si Communist China dahil sa panahon ngayon, sila ho yung isa sa mga number 1 na producer o supplier ng mga body organs, human body organs. Ngayon baka sabihin nyo, puro naman to American. Sino po ba may-ari ng Pilipinas? Aber? Espanyol? Natalo nga sila sa digmaan, di ba? Hanggang ngayon, may iniwan sila dito sa atin. Nakuha naman yung loob natin ngayon. Paano ba nakuha yung loob? Hindi na nga tayo pwede magsalita sa katotohanan eh. Kahit magbasa ng Biblia, basahin natin sa Biblia. Minsan pagalitan ka pa kasi kailangan mag-aral ka pa ng 10 years yan para makapagbasa ka ng Biblia. Ganun po ba? Masakit to. Masakit na katotohanan yan. Sakit. Kaya itong panawagan ko, kahit sa Israel, pwede tayong manawagan eh. Yan. The Ark of the Covenant. Meron din ho yung Pilipinas eh. Kaya it is not a coincidence na nung World War II, nagsarado yung mga bansa doon sa mga Hudyo na naghahanap po ng tinatawag yan. Tawag nito. Type ko rito. Yung nangyari nung World War II. Nung tinanggap sila rito ni Manuel Quezon. Please bear with me and provide na natin ito ng Jews desperately searched for a way out. But as they knocked on the doors of the world, country after country slammed them shut. Then, an unlikely lifeline came from a small island nation in the Pacific. The Philippines, a country still fighting for its own independence, decided to do what the great powers of the world would not. This is the story of how backroom poker games, a defiant president, and a promise made in Manila became a beacon of hope in humanity's darkest hour, secretly saving 1,300 people from the Holocaust when almost no one else would help. Chapter 1. The World Slams Shut. To really get the miracle of Manila, you have to understand the utter despair that came before it. It's 1938. The shadow of the swastika is stretching across Europe, and for Jewish people in Germany and Austria, life has become a daily terror. The Nuremberg laws had already ripped away their citizenship, their rights, and their dignity. Jewish businesses were boycotted, synagogues were being desecrated, and children were kicked out of schools. The machinery of the Holocaust was being built in plain sight. Jewish families saw the writing on the wall. They tried to flee, to find any safe harbor, but the world wasn't interested. Most nations were paralyzed by the Great Depression. Gusto nila ng safe haven. At yung Pilipinas, so yung nagbukas ng pintuan doon sa ilang libo na mga Hudyo na galing sa Europa na ayaw tanggapin ng ibang bansa. At yung Pilipinas, so yung nagbukas ng pintuan para ho sa safe haven para doon sa mga Hudyo. Mga Hudyo na naghahanap po ng tinatawag yan. Kaya hindi ho iyan coincidence. Ito.
Kung titingnan ho ninyo yung archipelago ng Pilipinas, lalo ho yung mapa, makikita nyo ho yung sinasabi natin na yan. Yung the Ark of the Covenant. Yung the Ark of the Covenant ho sa Israel, yan po yung pinaglagyan ng mga kasulatan tulad yung the Ten Commandments, isa yun. Meron ho 2 kerubin na yung pakpak doon sa the Ark of the Covenant, doon sa arka ng tawag nitong Covenant. Yung ano bang covenant sa ano? Tipan. Ayun. Kasunduan. Yun pala ang isang mababaw niya, kasunduan. This is a tipan or kasunduan. Opo. Kaya that is not a coincidence na ang Pilipinas isa ho sa tumanggap sa mga Hudyo, kasi yung Pilipinas mismo, the very archipelago represents the Ark of the Covenant. Kaya yung 2 kalabaw dyan sa Luneta, makita nyo yung 2 sungay, may pinagkaiba iyan. Pero pag tiningnan mo sa archipelago, yung sungay doon sa Mindanao naputol. Napanood nyo yung pelikulang Hellboy, yan, naputol ho yan yung sungay doon. So ganon ho siya. Kaya nananawagan ako, hindi lang sa mga kababayan ko, sa mga kapwa ko Pilipino, mismo sa Amerika. Kasi kung wala na hong pag-asa, we are in despair. We are in, masabi ko, in our darkest moments na we have been subverted for so long a time na hindi ho napansin ito. At kailangan hong ibulgar na yung galawan ng dragon dito, kita sa mata, kita sa muka, tanim ng dragon. Ang confirmation, yung gawain. Ang validation, isa dyan yung DNA. Yung mga panunumpa sa tungkulin, gaya ng sinasabi sa Article 7, Section 5, na nanunumpa ka bilang presidente o bilang vice presidente, pati buhay mo, ibigay mo. Anong kabaliktaran noon? Hindi pagtataksil. Kaya nga, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, 1 in 6. Matamis na bilang iyan, pero mapait sa realidad. Mapait na katotohanan kasi yan yung nangyari. Kung wala hong magsasalita, mananagana yung pagmamalabis, sabi nga ni Jordan Peterson. Sulat ko na silang 3. Sabi ni Jordan Peterson, when you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Jordan Peterson. Meron hong mga ahensya ng gobyerno na dapat sana manindigan, ipagtanggol po yung sinasabing konstitusyon. Hindi lang o salita, hindi lang o sumpa. Ang konstitusyon, proteksyon yan para sa tao. Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people. Ano pa ho yung ipagtatanggol ninyo kung yung mga tao ho, yung pag-asa na yan, pinatay na ho ng gusto? Hinayaan ninyo na yung isang taksil ho, patuloy na nagmamalabis. Enshrined sa Constitution, Article 3, Section 4, to redress the government. Kaya ho, karapatan nating mga Pilipino, mamamayan, i-redress ho yung government, panagutin ho, manawagan, na dapat aksyonan ho yung pagmamalabis ng taksil. Hindi ho katakataka na siya ay taksil, tanim ng dragon, kita sa mata, kita sa mukha. Amerika, bubulag-bulagan pa rin ba kayo? Pasalamat naman ako sa Amerika dahil ngayon nakita ninyo yung pinagsasabi natin dito na kayo nasa birth at kailangan dyan sa inyo para makapaglingkod sa gobyerno
hahawak ka ng kapangyarihan, katungkulan, dapat American citizen ka, lalo ho yan, kasi leaders yan eh. Yan ho yung nagsishape, nagmumold. Direkta ho nagmumold ng society. Tingnan nyo dyan si Ma'am Dani, yung salot na pinagsasabi niya, akala mo makadiyos siya. Subtle speech is like a morphine that numbs the brain. Sabi nga nito. Yan, sabi ni Jesus Sukgang. Ulitin ko na lang. Subtle speech is like a morphine. Yan. Delete ko yung isa. Yan. Subtle speech is like a morphine which numbs the brain to think critically. At least so ito, again, yours truly ho, sa segment natin na Vox Populi, education is a weapon against ignorance and injustice. Sana ho, nakapagdulot ako sa inyo ng tinatawag na education. Na yung ignorance ho, at least kahit papano, nabawasan. At least ho, nakita natin na meron ho talagang injustice. At again, ang panawagan ni JFK, 1961 inauguration, do not ask what America will do for you. To my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Iisa hong freedom ang meron tayo, kahit anong lahi. Freedom from ignorance. Freedom from injustice. Ganun ho ang sinisigaw ng presidente na iyan. At alam ko ho, sinisigaw din ho ng ating kalooban niya, ng bawat Pilipino ho, na tinraidor ng isang taksil na tanim ng dragon. Tingin sa mata, tingin sa muka, tanim ng dragon. Karapatan ho natin magsalita ng katotohanan dahil ho, yung mga pangyayari, those are evidence. Those are evidence. Those are facts. Facts of life. Facts of truth. Yan ang mga katotohanan dyan. Salamat to sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa Diyos po ang karangalan at nawa yung ating dalangin, pakinggan ho ng Panginoon, ng Diyos po, na iligtas tayo ho sa mapanlinlang at mananakop ho na tanim ng dragon sa Pilipinas na kasalukuyan at patuloy tayong sinisira sa loob. Sabi nga ni Washington, may kanyang panalangin siya eh. Ilagay ko ho rito. At least ho, yung panalangin niya, panalangin natin din sa Amerika, panalangin ho natin sa mundong ibabaw, panalangin natin sa Diyos. Na sana malagpasan natin at mapanagot ho yung taksil, yung traidor ho, mapanagot. Yung ating segment po is Vox Populi, Voice of the People. Isa ho ako, kabuses niyo ho ako. Kailangan ho natin ng hustisya. Hustisya ho. At kailangan mapanagot ho yung taksil sa bayan. Vox Populi, ang topic natin ay Education is a weapon against ignorance and injustice. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Shoutout sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, relatives, kaibigan at mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard.
lalong-lalo na sa mga non-officers ho na nanghinaan ng loob, meron hong pag-asa. May pag-asa pa ho tayo. Umasa tayo sa Diyos dahil po kung sa tao tayo umasa, baka humalungkot lang tayo. Sa Diyos ho tayo umasa at ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang Diyos po ay hustisya. Nasa Jeremias yan. Ang hustisya po, ang Diyos po ay hustisya. At kung yung ating pag-asa, paghihiganti ng Diyos, yan. Ang Diyos po ang maghihiganti sa atin. Patuloy lang po tayo na magmasid. May pakialam dapat tayo. At siyempre manalangin tayo sa Diyos. At paniwalaan natin na Diyos po ang gagawa ng hustisya sa laban po doon sa mga nagtaksil ho sa katungkulan. Again, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.